Welcome sa Secret Sauce Lesson number 1, Understanding the Algorithm. Bago ka gumawa ng channel mo, dapat alam mo muna kung ano at paano gumagana etong si algorithm. Alam ko, medyo familiar ka na dito at naririnig mo na to. Pero, alam mo ba how it really works? Hindi to kwentong barbero at hindi rin to hula-hula. This is coming from YouTube itself at 7 years experience ko mastering YouTube algorithm. Well, ano nga ba si YouTube algorithm? Si YouTube algorithm, siya nga yung nagre-recommend ng mga video mo. Either sa browse feature or homepage ni YouTube. Now, sabihin na natin nag-upload ka for the first time. The first 1 hour na nakalipas ng pag-upload mo, actually si algorithm is doing its thing. Kukuha si algorithm ng small sample of audiences, let's say 100 people for the first round. If pinili ng mga viewers ang content mo more than 16% of the time, si algorithm i-recommend ulit to sa mas malaki pang audience for the second round. At dito na din papasok si click-through rate. If mataas CTR ng video mo every round compare sa competitors mo, may chance maging viral ang mga videos mo. Now, for example, dun sa 100 viewers nakakuha ka ng 16% na click-through rate. Para malinaw, si algorithm i-recommend niya ito ulit. Pero this time, hindi na 100 na tao. This time, sa mas malaki pang audience, i-recommend the algorithm yung content mo. If mataas pa rin yung result mo, i-recommend ka hanggang maging viral yung video mo. Gets ba? Now, ano ba ang magandang CTR? Ang magandang CTR is about 10%. Kapag naandyan mga numbers mo, ibig sabihin, you are doing good with your thumbnails. And syempre, sa title na din. Later, i-discuss natin yan sa ibang lesson, how to make a catchy thumbnail and a good title. Well, for the past few years, ito yung natutunan ko listening and studying YouTube algorithm. Don't think algorithm, think audience. What mattered the most is your audience. Susunod na lang doon si algorithm. Now, I want you to download YouTube Studio app. Ito yung itsura niya. Yan. Libre lang yan for both Android and iOS. Kapag na-download nyo na yan, open natin si Studio app dito. So, may ginawa si YouTube na update para maintindihan pa natin lalo yung recommendations or algorithm ni YouTube. So, dito, click natin tong how YouTube recommends our content. Ayan. Sabi dito, recommendation are based on a few different things. So, next natin. So, dito, sobrang ganda. Does your video stand out to people? Tapos, sabi niya, pretend you are viewers that doesn't know your channel. What would you click? So, dito, parang okay, aaminin ko, hindi sa akin yung pinaka nag-stand out. Kaya mababa yung performance ng video ko dito. So, dito nga nasa gitna yung content natin. Pero magpe-pretend tayo na viewer lang tayo at di talaga nag-stand out yung content ko. Kailangan ko pa gumawa ng mga bagong thumbnails. So, eto mga competitors ko, nasa same niche kami. Kaya eto yung pinakita niya sa akin. So, etong tatandaan nyo. Dapat i-analyze nyo yung competitors nyo. Lagi ko yan sasabihin dito sa lesson na to. Analyze your competitors. So, dito right off the bat, aaminin ko, medyo talo tayo ngayon. Pero babawian natin yan. Baka Alexit yung yan. See, buddy, thumbnail pa lang pwede mo nang laruin sa algorithm. Ito na, si YouTube na mismo nagsasabi. Wala pa yung title pictures lang. Think always about your audience. Syempre dito, kung ako papapiliin, mas maganda itong thumbnail na to. Gcash, free Gcash daw, syempre pipiliin ko yan. So tara, next na natin. Nasasaktan lang ako. Yan, next natin. So dito, do people choose your videos? Nakalagay dito, 12 out of 100. So meron tayong 12% CTR rate. Sa 100 na tao, 12 lang yung nag-click sa video ko. Ang hina. So, ang ibig sabihin lang yan, meron tayong 12% na CTR or click-through rate. Which is, kung iisipin, that is not bad. Pero kasi, mababa yan than usual sa channel ko. Dito pa lang, buddy, malalaman nyo na kung recommendable yung channel nyo. So, dito nga, next na natin. Retention rate naman, mas mababa yung akin kaysa sa competitors ko. So dito, pwede ka na mag-reflect kung bakit ganun, mababa yung retention rate mo. Tapos, i-analyze mo yung competitors mo kung bakit mas matagal sa kanila. So, it will boils down talaga sa quality ng thumbnail mo. Sa paggawa ng thumbnail kasi, buddy, dapat makatch mo na agad yung attention ng viewers mo. At, ma-unlock mo yung curiosity nila. Which is, ituturo ko yan dito sa secret sauce natin. You're welcome in advance. Siyempre, dapat nasa video format din yon yung quality ng video mo to have higher retention rate, which is ituturo ko na naman dito. Ituturo ko sa inyo yung proper format para sa mga videos nyo, para hindi siya sabog. Okay? So that's it for the algorithm. Sana may natutunan ka. See you sa pangatlong video. Bye-bye!